Hello guys, welcome back to our channel, and today's vlog is about how to make ihomaki or sushi roll. Actually, bumili na ako dito ng 3 piraso. Ito ay salmon. Yan, sa gitna salmon, tapos itong dalawang to is tuna. Ang pinagkaiba nito is tuna, slice siya, then ito naman is grilled, baga mince, baga giniling. So, kung ito lang nakain namin is hindi sapat sa amin. Bakit ito lang binili ko? Kasi sobrang mahal. 3 piraso lang is worth of 1,300 plus. So, hindi siya kasya sa amin. So, ito ay nabili ko sa supermarket. Then, since ito nga ay hindi kasya sa aming tatlo, ay ako ay gagawa. What is, ano ba to? What is the purpose of vlog for today? Sa Japan, yung division ng season or mag-start na kasi ang mag-start na kasi ang spring dito. So, every February 3rd of the month, February 3, nagse-celebrate sila ng Setsubun. Setsubun, ibig sabihin, division of the season. Seasonal division. So, traditional nila kumain ng ihomaki or yung thick or makapal na sushi roll or ihomaki ang tawag nila doon, kasi pag ito lang is sushi roll lang yan siya. Pag sinabing ihomaki, marami siyang ingredients. Mayroong 7 lucky food or parang dinisign nila yon to ano ba yun, yung parang i-present nila ang 7 gods. So makikita niyo sa Google kung ano yung mga ingredients na yon. Then ako ay bumili lang ng ganito. So ito ay tuna, then ito ay yellowtail. Ito yellowtail or ano bang tawag dito sa Japan, nakalimutan ko na. Then shrimp, then egg. Then ito naman ay ano bang tawag nito? Ale, yun. Grilled na siya na mayroon siyang lasa. Paano ba ito buksan? Then, ang isa naman, ito naman is itlog ng isda yan. So, ito yung aking gagamitin gamit ang ubang or shiso or Chinese basil. No? Chinese basil. Bakit tinawag na Chinese basil? Kasi ang kanyang buto ay nagmula sa Chinese China after nung World War II. Halos walang mga naiwan na mga panggamit sa farming like mga seedlings or mga buto ang Japan. So, tumulong ang China sa kanila, binigyan sila ng mga iba't ibang uri ng mga pangtanim. So, isa ito sa naibigay sa kanila na which is, hindi na rin nawawala ito sa garden. May mga vlog ako about nito. Tapos tutubo ulit yan by spring, yung mga buto doon. Ito ay napaka-useful, especially kapag gagawa ka ng raw foods, raw seafoods like sashimi, sushi, yan. Yan ay ating gagamitin. Ito ay 10 piraso worth of 80 yan. Sobrang mahal dahil hindi nga season. Pero pag season, 1 to sawa ka sa garden ko niyan. Shiso naman ang tawag dito sa Japan. Shiso. So yan po yun. Herbs na napakabango po guys. Napakasarap niyan. Then pwede siya gamitin sa mga seafoods at pwede din gamitin sa karne. Then gagawa ulit ako ng norimaki or sushi roll na gamit ang pork. So ito siya para siyang beef Iba yung kulay niya sa usually nabibili sa supermarket kasi ito ay produkto ng Kyushu or dun sa pinanggalingan ko na na lugar na which is ito ay hindi white pig kundi black pig. So iba yung kanyang lasa, medyo high quality siya sa white pig at masarap din ang kanyang taste rather than white pig. So para siyang beef, kasi ang beef sobrang mahal. Grabe pag ngayong season talaga, nagdoble ang mga presyo. So ayan siya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang siya, pero hindi ito siya ang ginagamit sa paggawa ng 7 lucky ingredients para sa ihomaki. So ito ay hindi talaga siya based on traditionally made, kundi sa home cooking ko lang ito. Then since hindi naman ako Japanese at hindi naman ako Buddhism, so hindi talaga ako masyadong nag-a-adapt sa kanilang mga lucky things or whatsoever dyan. Then ano nga pala yung ihomaki is sobrang laki nun. May nakita ako kanina, sobrang laki. Kailangan mo siyang kainin, paglagay mo sa bibig mo, hindi mo siya bibitawan hanggat hindi siya mauubos while facing ka doon sa
lucky direction. So every year nagbabago ang lucky direction. So yun naman ay based din sa Chinese ano ba to? Paniniwala. So pag kinain mo yun, paalisin mo ang mga masasamang espiritu, then papapasukin mo ang magandang espiritu. So, mag-wish ka doon habang kumakain ka. Yun po yung, search na lang po kayo sa Google sa mga interesado about Setsubun traditional ng Japanese for more information. So, let's go cooking. Guys, umpisahan natin sa pagluto sa ating pork. Kasi ito lang yung lulutuin. Kasi yung isa is sashimi. Ito, yun ay ready to use. So, yun. Minarinate ko lang siya sa soy sauce, guys. Tapos, bago siya haunin, or bago siya tanggalin sa apoy, is dadagdagan mo lang siya ng mayonnaise. Perfect na perfect siya sa sushi roll, or norimaki ang tawag nito. Kasi nori means yung seafoods na dried. Seafoods baga, seaweeds na dried. Yung pangbalot natin. Yun yung nori. Then maki meaning to si roll. So, ayan, dami kong daldala, no? Dami explanation. Actually, na-vlog ko na rin ito pero hindi ko masyadong na-explain about sa ano ibig sabihin ng setsubun. Tapos, ang isa sa kanilang ginagawa is, tatalikod yung tao, babatuhin mo siya ng peanuts or dyes, at sasabihin mo na, uni wa suko, fukuwa uchi. So, meaning to say, uni, masamang espiritu sa labas, at fuku, ibig sabihin, God, sa loob. So, yun yung kanilang tradisyonal. Ay, ang aking mga anak, ay hindi naman sila Buddhism, hindi sila nabibinyagan as Buddhism. Nabinyagan lang aking panganay sa Katolik. Actually, aking bunso hindi pa nabinyagan. Hindi pa kasi siya nakapunta ng Pilipinas. Kasi gusto ko sa Pilipinas siya babibinyagan, Catholic din, same sa akin. So, hindi naman din masasabi natin kung ano yung pinaka-the best na religion. I respect any kind of religions. Kasi para sa akin, hindi naman kasi basihan yan para tayo ay malangit or tayo ay hindi makasalanan. Kumbaga, nakadepende pa rin yan sa tao kahit ano pang religion mo. So, I respect all kind of religion. But for me, religion, the best is kindness. So, yun. So, I respect all kind of religion. So, wala namang problema sa akin. Hindi ako tumitingin sa religion or whatsoever. Sa akin is pag mabuti ka, mabuti kang tao, kahit ano pang religion mo, tao ang tingin ko sa'yo. So, yun yung aking paninindigan simula pa na ako'y bata pa. So, sa school kasi namin dati, syempre may mga kanya-kanyang religion, tapos lagi silang nagde-debate. Yung mga kaklase ko, ganyan. May mga grupo-grupo, nagde-debate sila about religion. Sabi ko sa isip ko, bakit ang kailangan pag-awayan yan? Ang mahalaga, huwag kang gumawa ng masama at maging mabuti ka sa kapwa mo, ay sapat na yun, kumbaga, di ba? So, napunta sa religion ng ating vlog, ano? So, yun yung, hindi ko masyadong ina-adapt, kumbaga, yung kanilang traditional, nakikisabay lang. At the same time, para naman, kahit paano, ay hindi magiging ignorante yung mga anak ko pagdating ng araw na sila mag-aasawa na. Hindi man nila alam talaga ang real, or yung talagang traditional, at least, mayroon silang idea. So, yun din. Itong ginagawa kong ito is pangdagdag lang ito sa, aming kakainin. Kasi yung nabili ko nga ay nakakakunti lang. Tapos, takpan mo lang siya kapag naghiwa-hiwalay na yung karne. Kasi kung hayaan mo siyang hindi maghiwa-hiwalay, titigas yun siya at mahirap na siyang paghihiwalayin kapag matigas na. So, kaya ako halong-halo to protect, to prevent the meat na hindi maghiwa-hiwalay. So, yun yung purpose niyan. Tapos, antayin mong lumabas yung kanyang sariling tubig. Tapos, pag lumabas yun, antayin mong mawala lahat yun. At pag nag-brown na siya, nito siluko na siya, kaya wag mo siyang hayaan na masunog. Yun. Tapos, lagyan mo siya ng salt, black and pepper, and mayonnaise. So, ayan, hiwa-hiwalay na lahat. So, yun po yung February 3rd. Sobrang busy ang supermarket kanina. Pag uwi ko galing trabaho, dumiretso ako sa supermarket. Sobrang dami ng tao nag-aagawan sa stocks. Kasi yung iba ay na magluto, gusto kain na lang. Kasi pag magluto ka niya, ang dami-daming mga ingredients na kailanganin. Mas mayroon nabibili na ganito, ikaw lang din magluluto. Ikaw lang mag-prepare. Eh, yung iba mostly talaga is bibili na lang ng luto para AC na lang. At pagod na rin sa trabaho. Kahit kasi sabado dito may trabaho. Ang ibang tao, bihira lang yung walang trabaho. Yung mga tamad lang walang trabaho, joke. joke. Yung mga opisina or naka-office lang ang mga walang trabaho talaga pag Saturday dito. Pero yung nasa mga factory, may mga trabaho pa rin yung iba. Ganun kasi, kailangan maghabol ng puta. Yun. Paglabas ko ng trabaho, diretso ako nanili. So, abig ka ng tao na stress ako bigla. So, yung takpan mo siya hanggat sa maubos yung kanyang water. Then, yun. Please continue watching, guys. At gagawa tayo ng, ito yung guys, seaweeds na makapal. Malaki. Hindi siya pang rice bowl, kundi pang talaga siya. Pang norimaki or pang roll. Malapad. Keep watching, guys, and please do like, subscribe, and share. So, yun, guys, let's start. Roll. Ayan po yung ating rice. Bagong sinaing. At ating umpisahan ang ating pag-prepare. Ito na pala yung pork kanina na nagawa ko. This one. Ito na siya. At gagawa tayo ng tatlo, bali 6. So, 6 ang ating gagawin. So, let's put a lot of rice. Then, instant na po ito. Yan, nakita nyo.
not sponsored. Ito ay instant na siya. So, ito ay mix ng seasoning ng, mostly ang ginagamit nila is vinegar and sugar. Sweet and ano ba to? Sweet and sour ang lasa ng sushi. Su comes from the words vinegar. At ang sushi, ang origin nito is China din po. So, yun. Maraming nagawang mabuti ang China sa Japan. Yan, tapos halu-haluin mo lang siya. Depende sa dami ng ating kanin. Ang ating ilalagay na vinegar. Pwede mo din gamitin ito sa mga ano, ipang marinate ng mga meat. Ganyan. Sa akin, pag paksiw, ito na yung ginagamit ko. May manamis-namis na kasi siya lasa niya. Kaya perfect siya sa paksiw. So, yun. Kailangan palamigin siya ng bahagya. Hindi naman sobrang lamig. Kumbaga, ano lang. Bahagyang, ano lang. Ano lang, kasi yung usok na yan is form of, ano yan siya, form of water. So, kung pag naggawa ka nito, kailangan, on that day, kakainin nyo. Kasi ito ay, lalo na kapag ang ilalagay mo is raw, at iwasan na hindi ma-expose sa araw, para hindi hindi mag-develop ang mga masasamang bakterya sa bawat pagkain. Pero pag luto naman, safe naman siya. Yung raw lang. So, yan. Yung ating rice. Ang bango. So, umpisahan natin sa sashimi. Sashimi, eto lang siya. Pag sushi, meron na siyang kasamang kanin. Yun po yan. At ito na pala yung laman ng ating set na binili ko. Ito yung eggs. At ito yung eel na hiwa-hiwa na siya, slice na siya. Then, eggs, dalawang klase ng isda, and boiled shrimp. Tatlo-tatlong set, kumbaga tatlo-tatlong piraso. So, gawa tayo ng 3 piraso na sashimi or sushi roll. Tapos, ang paggamit nito guys, mayroon siyang part na smooth at mayroong rough. Yung rough, yun yung ating lalagyan. Napansin mo, rough, tapos smooth. Smooth, ito yung nasa likod. Ito yung rough ang ating lalagyan ng rice. So, yun. Gamit tayo ng para safe. Dahil kahit maghugas ka ng kamay, hindi mo alam na merong mga viruses dyan sa kamay mo. So, make sure na malinis ang kamay mo. Tapos, mga ganito kadami. Atin siyang ipa-flatten dito. Pa-flatten natin siya. As in flat na flat talaga. Sa bawat butil dapat nakadikit. Yung parang ganun ang dating. Kasi pag ganito kakapal, tas lagyan mo siya ng ng toppings. Sobrang kapal ng ng mukha mo. Ay, joke. Sobrang kapal ng pagkakaroll niyan. So, hindi natin kailangan ng maraming kanin. Ipa-flatten lang natin yung rice. At the best pag gumawa ka ng ganito is use Japanese rice. Kasi ang Japanese rice guys, hindi po siya malagkit. Iba din po yung malagkit. Pero talagang mostly sa kanilang uri ng bigas. Marami din silang klase ng mga bigas dito. Mostly talaga is malagkit-lagkit. Kaya, di ba gumagawa sila ng rice bowl. Ganyan. So, siya, advisable talaga siya is gamitan siya ng Japanese rice. At kung wala namang Japanese rice, kung gusto nyo gawa nito sa Pilipinas, pwede nyo sigurong haluan ng 2:1 regular na rice plus 1 na na malagkit. I think okay na yung texture nun. Yun. Tapos, ayan na siya. Lagyan natin siya ng isda. Iisang isda. Plus, grabe ang shrimp. 1/4 lang talaga. Kala ko 3 buo, hindi pala. Tapos egg. Ang egg. Egg pa more.
Yan. Tapos, lagyan natin siya ng ale. Ang cute ng ale. Ano to is, something sweet ang kanyang lasa. Scattered natin dyan. Tapos, lagyan natin siya ng itlog ng isda. Mayroon siyang texture na masarap. Yun. Yan lang yung kanyang, tapos i-roll na natin siya. Habang mag-roll ka neto, dapat takpan mo muna yung filling. Ganyan. Tapos, dahan-dahan mo siyang ikutin. Ganyan. Perfect. I'm not professional. This is my own. Hindi ko rin ito pinag-aralan. Kumbaga, ginawa ko lang based on my own knowledge or idea. So, yan po yan guys. Nagawa na natin yung una. Then, next naman is ito pala. Kaya hindi ko nilagyan ng ito kasi ayaw pala ng aking bunso ng kumain ng ganun. Kaya sa kanya yun. Ayaw niya ng ganitong uri ng dahon. Kasi herb talaga siya. Bihira lang namin siya mapapakain ng ganyan pag talagang nasa mood lang. Pero pag sa ganito ayaw niya. Mahirapan din siyang nguyain. Kaya hindi ko nilagyan. Kaya sa akin dadamihan ko kasi favorite ko yan. As in, ang sarap. Medyo madami yung kanin ko but it's okay. Basta wag lang sobrang dami. Tapos lagyan mo siya ng shiso. Yan ay na siya, malinis na siya. So yan. Tapos tapingan natin siya ng isda. Ay sorry. Gusto ko yata ubusin. Wala na sa isa. Kapiranggot nga lang to eh. Good for 3 person lang talaga. Kailangan budget meal kumbaga. Etong itlog ng isda na ito, Tara ang pangalan ng kanyang mother. White ang kanyang laman ng isda. Walang ko anong patawag sa English eh. I don't know. Search natin guys kung anong ibig sabihin ng Tara. So yan. This would be more delicious dahil sa dahon ng shiso or Chinese basil. So yan. Ganyan lang kasimple guys. Simple but matrabaho. Simple. Ang pag-ikot simple lang yan. Pero pag halimbawa ikaw mag-prepare ng mga ingredients na isa-isa, sobrang matrabaho at syempre mahal. Kaya buti na lang at may nabibili na ganyan. Ready to topping na lang. So, yan guys. And next will be this one. Ito yung ating isusunod. So, this one ating ilagay naman is dahon. Pwede rin diretsyo mo siyang ilagay sa ganyan. At kainin. Perfect. Pwede rin ganito. Pwede rin wala na. This is only optional. Medyo madami kasi. 3 lang naman yung gagamitan. 2 lang pala. Tapos yan, iikot natin. Same as the process kanina. Para mas magiging, maganda ang kanyang pagka-roll, is gamitan natin ng ganito. Pantay ang kanyang pagka-roll. So, yun.
not perfect. The shape is not perfect. But this is surely delicious. Ayun guys. Yun sa akin. So yun. And this is for ate. Mintay mayo. Favorite niya to. Hindi siya regular na ano lang, mayonnaise. Mayroon siyang kasamang itlog ng isda. At mayroon din siyang lasa. Yun. Masarap siya sa, pwedeng sa fried rice, ganyan. Di kaya fried egg. Tatoppings mo siya. Kasi meron na siyang lasa na uri ng mayonnaise. So, yan guys, ang ating vlog for today. Making norimaki or sushi roll. So, yan. So, ito na yung ating finished product. Thanks for watching guys. Until here, and this is for bunso. And this is for ate. Ayan. Thanks for watching until here. Bye-bye. Please do like and subscribe.